Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung dangers ng AI mga kababayan, Artificial Intelligence. Kasi patindi ng patindi siya. Grabe po ang deception ngayon using the technology. So, alam po ninyo, parte siya ng unfolding prophecy. Maniwala kayo sa hindi. By the way, dito muna tayo sa napakasarap na herbal tea. Yung ang tawag dito, paragis. Every morning, ito yung iniinom natin, paragis herbal tea with malunggay and lemongrass. Ayos na ayos yan. So anyway, tuloy tayo dito sa ating topic. Bakit mo naman niya, Mr. Maravillas, nasambit na yung artificial intelligence, parte ng unfolding prophecy. Sa Word of God kasi mga kababayan, parte ng mga signs of the times. Hindi lang po yung giyera, earthquakes in diverse places, famines, pagbagsak ng ekonomiya, mga natural disasters, pati po yung increase in knowledge. That is written in Daniel 12:4. Ayan po, Daniel 12:4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Nakita ninyo, mga kababayan, ngayong panahon na to, napakabilis ang means of transportation ng mga tao sa buong mundo. With increase in knowledge comes the inventions. You can travel all throughout the world in a very short period of time. So people will run to and fro. That is one of the signs of the end. Mga kababayan, bibilis ang means of transportation ng tao, pabalik-balik lang kung saan-saan pumupunta. Di ba? Ang akala natin kung ano lang siya. Then, knowledge shall increase, shall be increased. Tingnan ninyo ang advances sa ating technology. Talagang nakakalula. Lalo na po, ito po mga kababayan na artificial intelligence. With the use of artificial intelligence nga po, hindi mo na maintindihan kung ano yung totoo sa mga pinanonood natin. Kaya massive ang pagkalat ng fake news. Ito nga po mga kababayan, ang latest, biktima na naman yung ating Pangulong Bongbong. So ito yung balita from ABS-CBN, sabi dito, about technology. Ngayon lang 7 o'clock in the morning, released by ABS-CBN News. Sabi diyan, CICC warns versus deepfake video using president's image to promote online trading. So sabi diyan, the Cybercrime Investigation and Coordinating Center on Tuesday warned the public against a deepfake video making rounds on social media that falsely presents President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as promoting an online trading platform. Kung ano-ano na lang, mga kababayan ginagawa at kung sino-sinong tao, mga known personalities, including the President, ginagamit po ng mga scammers para mag-promote ng kung ano-anong agenda nila. Negosyo, scam. So talagang nakakabahala, mga kababayan, itong mga nangyayari ngayon with the entry nitong artificial intelligence. So sabi dito, the video was posted by a Facebook page recently renamed Inquirer PH Insider. Ginamit pa yung Inquirer, mga kababayan, para maging credible yung source. You see? So, kailangan maging mapanori po tayo, mga kababayan, sa panonood ng mga videos, sa mga promotions. Ako nga po, na victim ng scam, promotion ng isang gatas. Ang akala ko, maayos kasi ginamit yung DOH, butit yung aking anak mga kababayan, chinek, walang FDA, nabili ko ng 4,000 mga kababayan. So, walang FDA. So,
dinispose namin, tinapon ko na lang. Sayang yung 4,000. Kasi nang tinatawagan ko na para kumprontahin yung nag-deliver po, binababaan ako ng telepono. So, alam nila kasi na na-discover ko na walang FDA yung kanilang binibenta po. You see, ginamit kasi yung sa promotion, yung isang personality na kilala, taga DOH, isang dating secretary ng DOH yung nagpo-promote. So malamang sa malamang yung personality yung sa sa DOH AI generated lang po, tulad ng ginagawa ngayon sa ating Pangulong Bongbong. So napakadelikado mga kababayan. Maganda sana yung artificial intelligence, nakakatulong din mga kababayan para mapagaan yung ating mga trabaho. Kaya lang, ginagamit sa masama ng mga masasamang tao. Yan ang problema po eh. Yan sabi rito, the video was posted by Facebook page recently renamed Inquirer PH Insider. So talagang mapapaniwala ka, formerly operating under the name Deborah Webb. The page is managed from overseas and includes a link directing users to an unrelated e-commerce site. Upon technical review, the CICC determined that the video makes use of deepfake technology utilizing AI-based manipulation to alter visual elements and simulate the president's endorsements, sabi po ng CICC. So ang daming mapapaniwala kasi imagine, nag-endorse mismo presidente. Pero sa atin, mga kababayan, madali tayo magduda. Kasi that is impossible ng isang presidente mag-endorse ng isang negosyo unless, mga kababayan, aktual. Halimbawa, binisita ng presidente yung isang company, pero yung gagawa na siya ng video, mga kababayan, to endorse na tulad ng mga artista na naging endorsers ng kung ano-anong produkto and serbisyo, talagang nakakaduda. Kasi that is not the usual thing na ginagawa, mga kababayan, ng mga public officials sa mag-endorse ng isang negosyo. So sabi dito, this form of digital deception preys on public trust by blending the likeness of a national leader with familiar media branding in an attempt to drive engagement with what may be a fraudulent scheme disguised as a financial opportunity. Ganon, mga kababayan, katindi ngayon ang mga deception, panloloko, pang-scam, pambubudol, gamit po yung artificial intelligence. So sabi dito, the CICC said it has requested social media platforms to remove the content along with other related posts promoting similar tactics. The agency continues to monitor threats of this nature and urges the public to critically assess claims made in online advertisements, particularly those involving public officials, exaggerated promises, or unverifiable platforms. So tama talaga po na may mga proposals na in Congress. I think kailang outgoing congressman na po si yung sa Quadcom, si Barbers, na-discuss na to because of the pagpapakalat ng mga fake news, ginagamit yung artificial intelligence nga po. So kailangan talaga ang regulation. Somebody from Congress or in the Senate kailangan po na magsagawa ng investigation dito in aid of legislation, invite mga tech people kung paano craft ng batas para po ma-regulate ang paggagamit po ng artificial intelligence. In other countries, gano'n na rin po yung ginagawa. Kasi ginagamit po sa panluloko. So sabi dito, the Presidential Communications Office earlier said it will lead the creation of a national deepfake task force in coordination with the CICC as well as with the DICT, NBI, and other government offices to address disinformation drives against the government and individuals in the country. So may ginagawa na rin po na mga aksyon yung ating mga agencies ng ating gobyerno po para masawata ang
pagdami po ng ganitong uri ng mga gawain, gamit yung AI sa panluloko sa ating mga kababayan. So, makikita ninyo, ang increase in knowledge, ginagamit sa masama. Ito nga po na nakita natin ito na post ng PLDT in Smart Communications, Smart Communities. Yan, parte siguro ito sa kanilang information dissemination and education para malaman ng ating mga mamamayang Pilipino kung paano ma-detect ang AI-generated na mga videos. Kaya lang napakahirap po. Kasi yung pagkagawa ng mga videos, as in, kala mo talagang totoo. Nakita ninyo yung pinaniniwalaan ni Bato de la Rosa. AI-generated po yon. Pero sabi ko nga po, tingin ko, alam ni Bato, alam ni Baste, kaya lang dahil pumabor sa kanilang agenda yung in-interviewing estudyante, AI generated yon na nagsasabi kontra sila sa impeachment laban kay Sara Duterte. Nag-million po yung views noon ng agenda, mga kababayan, i-influensya yung mga kabataan at yung general public na marami ang ayaw sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yun pala, fake video, AI generated lang. Non-existent po yung character doon, AI generated. You see? So ginagamit nila sa panluloko, mga kababayan. O ito ngayon, i-share ko ito sa inyo from PLDT in Smart Communities. O lahat ito, mga kababayan, AI generated. Ang akala mo, totoong-totoo. Nagsasalita naka-televise. Sabi dito, please note everything in this video is fake, generated by AI. Mas madaling gumawa ng fake video kaysa magpaloko. Yan ang good news. But we cannot deny that many people, including those we care about, can fall prey to malicious minds using the latest tech. So let's continue to help each other understand and protect one another from old scams using the latest tricks and toys. Be vigilant and be cyber smart. So sabi dito sa disclaimer nila, this video was generated with the help of artificial intelligence. Any resemblance with persons, places, events, and or fictional work is unintentional. So ipakita ko po sa inyo, mga kababayan, yung video at mapapakuan ka po, tawag dito, ma-amaze ka talaga. Ang boses nito, mga kababayan, kopya yung boses ni Ted Filon. I-play ko po. Lahat po ng mapapanood ninyo sa susunod na mga eksena ay fake. Tandaan niyo po yan. Ngayon, sobrang dali na gumawa ng fake na video. Mukha, Fake boses, din yan. pwedeng gayahin. Parang totoo, pero hindi. Yung fake videos, pwedeng gamitin yan para manghingi ng OTP, Fake din yan. password, o mag-spread ng maling impormasyon. Gaya nito. Bro, legit to. High return lang. 50,000, may 100,000 ka na bukas. Oh. Oops, fake lahat to. Pati kami FAK. Nanalo ako, pero kailangan daw ng 1,000 pesos, tsaka OTP. Anong OTP? Inday, na-aksidente si sir, nasa ospital. Grabe. Ako nagpadala og kwarta. Lahat yan fake. Ay, fake pala ako. Pati itong buong eksena. Good morning po. May promo tayo ngayon. Tataasan natin ang credit limit ninyo. Alright. Pakisend po ng picture ng credit card nyo. Oops. Fake to. Ingat tayong lahat sa fake. Lahat yan fake. Gaya namin. Kita Lahat kami ninyo. dito fake. Parang totoong Pakipadala totoo. ng email address at phone number. Oops, fake ako. Sorry, tita. Fake ako. Ow, I miss you. Lahat fake. Sorry. Fake kami. Gagawa ko ng batas na lahat ng senior high school students kailangan mag-necktie. Bakit po necktie, sir? Sa ikauunlad ng bayan, necktie sa kailangan. Ay, fake pala ako, pati itong press con. Fake news and fake videos will become an even bigger problem. Pati lahat ito fake. Ang nakakagulat, sobrang dali na gumawa ng video gamit ang AI. Sobrang galing na nito at gagaling pa. Ang good news, mukhang mas madaling gumawa ng AI-generated video kesa magpaloko. Kahit gano'ng kagaling pa yan. Lalo na kaming mga kabataan ngayon,
Hindi na kami basta-basta maluloko. Hindi mo kami maluloko, AI! Gayunpaman, there are people we care about who can fall for this. At aminin, baka one day, mabiktima ka rin. Saka sa totoo lang, lahat ng scam na to, Lahat lumana. yan fake, But we've ah. seen that Yan every nagsasalita. old scam tries to Di use yan the totoong newest tao. technology. We have also seen that AI even the generated oldest siya. scams and the newest toys are no match for knowledge, awareness, and watching out for each other. Kaya let's be aware. Pati ako pwede Tulungan kong tayo na kikiin yung sarili maintindihan ko. ng bawat isa ang mga nakikita at napapanood natin. Uulitin ko lang ha. Gamit lahat ang ng AI. nakita nyo, fake. Walang totoong tao dito. Pati ako fake. Okay, thanks, bye. You see, mga kababayan, ganun katindi. Increase in knowledge. Knowledge shall be increased, sabi po ni Daniel. Sa Daniel 12:4, yan ang parte ng mga signs. End time signs, mga kababayan. Nakita ninyo yung kinagigiliwan ngayon na lolo at lola na nagawang pati lumipad sa space. Fake yun po. Kinagigiliwan ng napakaraming tao. Yan replay ko po. Tapos, na-feature ito sa Jessica Soho. Yung programa ni Jessica Soho. Ano pong dahilan bakit umalis kayo sa tupad? Hindi ko kayang magwalis ng isang dahon, 6 kaming magwawalis. Ang pinakamahirap na trabaho sa lahat ay yung naging mabuti kang tao sa mga walang kwentang tao. Lahat yan fake. Ano pong dahilan bakit umalis kayo sa tupad? Hindi ko kayang magwalis ng isang dahon, 6 kaming magwawalis. Yung pakasalita po ng magwawalis. Pero pwede yun itama. Pwede yun i-edit. O ito, yung Jessica Soho, na-feature siya. Sabi rito, kinaaliwang lolo't lola, di mga tao, kundi AI or Artificial Intelligence. Pakinggan natin. Yan, Ma'am Jess, pag-usapan po AI natin po ngayon siya, ang tinatawag na AI-generated videos. Katulad po ng Parang video AI nito, siya ni hindi po Jessica ito totoo. Soho kasi Maski kamukha. po, hindi po totoo. Tara, lipat tayo! Kita ninyo? Ang babae Yan, nito may pagka-superwoman. Sa mga nagpaparequest dyan ng challenge, nariyang naipit sa gera. Mag-ingat sa fake news! Makyat ng Mount Everest. Ang tanda ko na, papaakyatin niyo pa ako sa Mount Everest. Oh. At Matindi po. naglakbay pa sa outer space. Nandito ako sa space ngayon, ayoko na dyan sa Earth. Pinangalanan siyang Aida, mga kababayan ng creator, taga Benguet, produkto siya ng AI. Bakit Aida yung pangalan? Kasi daw, AI, mula sa AI, dinagdagan na lang ng DA. So AI plus DA, mababasahin mo Aida. Yan kala mo totoo, mga kababayan. Tawagin, Artificial Intelligence o AI. Ang creator ni Nanay Aida, nahanap ng aming team dito sa bayan ng Tuba, sa Benguet. Tuba, Benguet, yan ang creator. May mga bagong apps na explore ko talaga siya. Yan, Ito ko yung launching ng tinatawag nilang Video 3, text-to-video model nila na AI. You see? Wala ka talaga magawa. Zombies naman ngayon. Si Chad, nagtatype Si lang Chad, ng prompt pangalan niya. instruction kung anong gusto niyang makita sa video. Ito po yung nagawa natin prompt. Ibibigay natin yung mga details or yung idea natin kung ano yung video scene na gusto natin. At nung pinindot niya ang generate video button, guys, Nanay Aida here. Yan. Nasa KMJS na ako. Bagong Ako naman ang karakter, lumipad. Aida. Kung mapapansin natin yung lumipad yung pronunciation niya, Ako naman ang lumipad. medyo hindi maganda yung pagka... Lumipad. Itatry natin. Chinange niya. Lumipad. Video. Hi guys, Nanay Aida here. Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. So ganyan katindi, mga kababayan, ang technology ngayon. Kaya maging mapanuri po. At kung biktima kayo ng ganitong ori ng scam, paabot agad ninyo sa ating mga authorities, sa pulisya. Baka gamitin ninyong identity para po sa panloko. Di ba po? Pati nga yung ating Pangulo biniktima. So ganun katindi ngayon ang technology. For knowledge shall increase, sabi po sa Daniel 14
Daniel 12.4. So we just hope na yung Congress, mga kababayan, tutukan agad ang problemang ito po bago pa po lumala at maraming mabiktima ng mga scams using artificial intelligence. So yan muna mga kababayan yung ating short video ngayon sa ating podcast. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel, Like with Dan TN, click subscribe din po ninyo. Okay po, tandaan natin po, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.